Good morning everyone. Today, I'm gonna read 10 uncommon words and their definition. Ang una ay ang talaksan. Isang paraan ng pagsasalansa ng mga bagay nang magkapatong sa ibabaw ng isa't isa upang maayos at masinop ang espasyo at makabuo ng mataas na tumpok. Halimbawa ay, sa loob ng silid-aklatan, nakita ko ang isang talaksan ng mga lumang aklat na tila hindi na binabasa. Pangalawa ay parikala. Isang sitwasyon o pahayag na ang aktwal na kahulugan o kinalabasan ay kabaligtaran ng literal o inaasahang mangyari. Madalas ay may hindi inaasahang salungat na resulta. Example, pag ginamit sa pangusap ay, sa kanyang salita, may parikala na nagpapahiwatig na hindi siya tunay na masaya sa kanyang tagumpay. Pangatlo ay gunam-gunam. Ang proseso ng malalim ng pag-iisip o pagninilay-nilay sa iba't ibang bagay, pangyayari o karanasan upang magkaroon ng malinaw na pangunawa o bagong perspektibo. Example, sa tahimik na gabi, nalublob ako sa malilim na gunam-gunam tungkol sa aking kinabukasan. Ang pang-apat ay ang lingid. Hindi alam, nakikita o nahahalata ng karamihan. Nakatago at ginagawa ng palihim, nasa ilalim o likod ng karaniwang kaalaman. Example ay, lingid sa kalaman ng iba, mayroong matinding lungkot na dinadala ang ngiting iyon. Panglima ay ang alpas. Ang proseso o kilos ng pagtakas o paglaya mula sa isang sitwasyon, lugar o kondisyon ng naglilimita, nakakulong o nagpapahirap. Example, sa wakas, nakaramdam siya ng kaluwagan ng tuluyang alpas mula sa kanyang mapait na nakaraan. Ang pang-anim ay katoto. Isang taong mapagkakatiwalaan at malapit sa iyo, kasama sa mga yugto ng kasiyahan at kalungkutan ng buhay. Example, ang aking matalik na katoto ay palaging nariyan upang suportahan ako sa oras ng pangangailangan. Sunod ay pagsamo. Isang mapilit at masidhing pakiusap o kahilingan sa kapwa upang tugunan ang isang hinihiling o kailangan. Example, sa kanyang huling pagsamo, nakiusap siya na sana ay pakinggan ang kanyang panig ng kwento. Ang sunod ay salipaw-paw. Hango mula sa katagang sasakyang lumilipad sa himpapawid o tumutukoy ito sa English na airplane o airplane. Example, habang tumatakas sa mga ibon sa kalangitan, mayroong isang salipaw-paw na dumaan. Naglalakbay patungo sa malayong bayan. Sunod ay sipnayan. Mas kilala sa tawag na matematika o math sa Ingles. Ang sipnayan ay isang sangay o siyensya na tumatalakay sa numero, dami at iba pa. Example, ang mga kabataang kalahok sa patimpalak ay may tuturing na magaling sa sipnayan. Ang pinakahuli ay karimlan. Ang estado ng kawalan ng liwanag na nagdudulot ng hirap sa pagkakakita o pag-unawa, maging sa pisikal na kapaligiran o aspeto ng kaalaman. Example, sa gitna ng karimlan, nakakakita kami ng isang munting ilaw na nagbibigay ng pag-asa. And yun lang po yung 10 words na aming na-research. See you next time.